Grabe, alam mo, minamit ako isang billionaire na simple lang manamit, walang bling-bling. Minsan nga yung sasakyan nga niya, sinabi ko, bakit luma ang sasakyan niya? Pero kapag nakita mo siya, iisipin mo na, ha? May pera ba to? Pero nung nalaman ko ang kanyang negosyo at ang kanyang asset, napangangan na lang ako. Kasi ang kausap ko pala na napakasimple ay isang bilyonaryo. So, ang tanong, ano ba talagang sikreto at ano ba yung 10 habits na nagpapayaman sa iyo kahit ikaw ay nagmumukhang wala? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, babahagi ko ng 10 habits ng mga tunay na mayayaman. Sa tingin ng karamihan, kahit sila ay mukhang mahirap. Pero linawin natin to. Hindi lang to basta opinion. Ito ay yung mga nakita ko talaga, na witness ko talaga, napag-aralan ko talaga, at napagtanungan ko. At na mas mahalaga dito, ilan dito ay may mga personal habits ka na hindi mo probably napapansin pero ginagawa mo na. Kaya nga, gusto kong kumuha ka ng papel at ballpen, i-check mo kung may habits ka na nito. First, pag-usapan mo natin yung mga maling akala. Lahat kasi naririnig, ang mayayaman ay makikita mo yan sa kanyang lifestyle. Kung anong sasakyan na dinadrive niya, damit na sinusuot, sapatos, relo, at saan siya nakatira. Ay, alam mo, yung may mga tunay na mayayaman, hindi talaga sila nagfe-flex. Hindi nila pinapakita na mukha silang mayaman. Nung minsan nga, nagtanong ako sa isang bilyonaryo, ba't di mo pinapakita na talagang may kaya ka? Sabi niya, pag pinakita mo sa ibang tao, maraming lalapit at uutang sa'yo. Ito lang. Ito naman, may naman other side na mukha naman talagang mayaman, di ba? Mukhang talagang may pera. Pero, hindi porket mukhang mayaman na. Kasi may mga iba, nagpapanggap lang, nagpe-flex lang. At kailangan mo mag-isip talaga, kailangan mo talagang suriin kung sino talaga ang kausap mo. Kaya kung tatanungin mo sa akin, Chinky, ano ba talaga yung habits ng mga tunay na mayaman? Ang habit number 1 na napakikita ko, number 1, hindi sila nagpe-flex ng kanilang kinikita. Alam mo, ginagawa nila sa kanilang kinikita, ini-invest ito ng tahimik. Yes! Di mo malalaman kung gaano sila kayaman Walang post, walang flex, walang pa-story. Tahimik lang. Bakit? Dahil alam nila ang pagyaman ay meron talagang papupuntahan. Nangyayari ito sa bangko, sa investment, sa negosyo. Kaya parati pag tinatanong ko nga yung mga Chinese business people na, kamusta na negosyo? Sasabihin, tama lang. O, ang word na siya ginagamit nila, ham-ham. O, tama lang, okay lang. Pero kung makikita mo naman yung negosyo nila, gaano kalaki, ilang empleyado nila, ay grabe. Real talk lang ito lang Ang flex culture kasi madalas natin pinupuri, di ba? Uy, sana all tayo. Pero hindi talaga yun Again, may mga iba nagpe-flex pero hindi naman talaga nag-i-invest. May mga iba nagpe-flex pero wala naman talaga ipon. Kaya nga, suriin mo muna. Habit number 2 na napansin ko talaga sa super yaman, bumibili sila ng appreciating asset, not depreciating asset. Ano ibig sabihin? Yung para sa kanila, basta ma-fulfill lang yung role. Like, for example, may kakilala ako, super rich, pero bumibili rin siya ng second-hand car. Tinanong ko sa kanya bakit ka bumibili ng second-hand car? Kaya mo naman mag-brand new. Well, sabi niya, may mga brand new rin naman siya daw binibili. Pero minsan, pag bumibili na siya for second car, third car niya, bumibili na siya second-hand car. Bakit? Kasi yung second-hand car daw, number 1, depreciated na yung value. Number 2, at saka sinabi niya, hindi na niya kailangang magbayad pa ng monthly interest. And number 3, ang kagandahan din, yung binibilhan niya ay excess ng car na rin ng mga iba na hindi masyadong ginagamit. Nung nalaman ko yan, natutunan ko yan, bumili rin ako ng isang Honda Jazz na actually ginamit na ng first owner ng more or less 5 years. Tapos nabili lang namin ng I think 200,000+. That was around 7 years ago. Right now, ang value pa rin ng sasakyan na sa 100,000+. Maayos pa, nagagamit pa rin ng anak ko. So kung makikita mo, hindi mo kailangan bumili ng bago para magpa-impress. Kahit na luma, basta tumatakbo, okay na rin yan. Habit number 3 po, tinatrack nila ang bawat piso na pumapasok at bawat piso na lumalabas. In other words, they're good money managers. May kakilala nga ako, may 15 million net worth. Pero alam nyo ba, tuwing gabi, sinusulat pa rin niya expenses niya. Sabi ko, grabe naman to. Sabi niya, kailangan talaga Diba? Sabi ko, bakit? Chinky, pag hindi mo ginagawa to, alam mo mangyayari niyan. Magiging kampante ka. Pag hindi mo tinatrack, alam mo, you will never know where your money is going. Kumikita ka na malaki, pero hindi mo alam saan napupunta ang pera mo.
come to think of it, tama siya. Kaya nga, kapag tinatrack mo yung pera mo, sinasabi mo, bawat piso ay mahalaga. At kapag marunong ka na magpahalaga ng bawat piso, mas natututo ka magpalago ng malaking halaga. Faithfulness in the little things. Let's go to habit number 4 na tunay ng mga mayayaman. Hindi sila nag-a-upgrade ng lifestyle kahit kaya na nila. Ito naman, nakausap ko naman itong super rich na ito. Sinabi ko nga sa kanya, bakit hanggang ngayon yung bahay mo, nung nag-umpisa ka, yan pa rin ang bahay mo? Sabi niya, ang goal naman ng bahay is actually livability. Nakatira to sa Mandaluyong. Kaya na niya umafford na bumili ng condo na mas malaki sa lahat ng villages. Sabi niya, ba't ako gagawa niyan? Una, I'm living in a comfortable life. Number 1. Number 2, wala akong utang. Number 3, I have more than enough. Bakit pa ako mag-upgrade ng lifestyle ko? Which added cost. Alam mo, nung na-realize ko talaga, sabi ko, ibang klase talaga mag-isip ang tunay na mayayaman. Let's go to habit number 5. Habit number 5 na napansin ko sa sobrang mayayaman, alam mo ginagawa nila? They don't only buy things, but they also buy their time back. Bumibili sila ng oras. Bakit? Sinabi ng isang bilyonaryo po sa akin, one thing that you cannot earn back is time. Sinabi nga niya when he was around 70s already. Sabi niya, Chinky, how old are you? I was 50 plus during that time. Sabi niya, if you can sell me more of your time, I want to buy your time. Because one thing I don't have is time. Because I'm already 70 plus. If God gives me another 10 more years, that will be good. Kaya nga nung sinabi sa akin, uy, grabe, no? Oo nga. Alam mo, aanhin mo ang dami mong pera kung wala ka namang oras. Just imagine this. Kung magkakaroon ka ng 100 million pesos, tomorrow, with one condition, bukas, expired ka na. Bukas, mawawala ka sa mundong ibabaw. Papayag ka ba sa 100 million? I don't think you will say yes. Bakit? Kasi alam mo for a fact, hindi mo ma-enjoy ang 100 million. Kaya nga, learn how to buy back your time. Lahat ng pinag-uusapan natin dito, sana naman namnamin nyo. Paano tayo gumawa ng tamang financial decisions, paano tayo magkaroon ng tamang financial mindset. Pero alam nyo, meron akong isang community that I created. It's called the TYL community or the Yayamanin Life community. Kung gusto mong maging kasama sa community na ito, gusto mong magpa-coach, magpa-guide sa amin, once a month, we meet every month via Zoom at doon kami nagdi-discuss, doon kami nagki-Q&A, doon kami nagtutulungan. So if you want to be part of that community, just type TYL in the comment section and I will send you link to know more. Let's go to habit number 6 na mga tunay na mayaman. Kumakain sila, hindi madalas sa labas, pero kumakain sila sa loob ng bahay. Ha? Ano ibig mo sabihin, Chinky? Kasi nga, di ba yung parang hindi natin napapansin na kumikita nga tayo, pero alam mo, ang hilig natin kumain sa labas. Minimum, kasama mo yung pamilya mo pag kumain sa labas, mahina na 2,000 sa 5,000. If you do that only 2 times in a month, at 5,000, that's 10,000 times 12 months, that's 120,000 a year. Okay lang pag kumikita ka ng milyon, pero pag ikaw, kumikita ka lang ng 20 to 50,000 a month, that's 100,000. That's almost 3 months to 2 months of your salary na hindi mo siya napapansin. Kaya, bago ka kumain sa labas, tanungin mo muna sarili mo, afford mo ba o hindi? Habit number 7, yung mga tunay na mayayaman hindi sumusunod sa uso. Ang mga tao ang sumusunod po sa kanila. Nagiging uso ang crypto sa Pilipinas. Marami nang talagang nakijoin. Pero yun nga, since hindi nila alam paano mag-invest sa crypto, imbis na kumita, nasunog. Ano yung difference? Ang kumita may plano bago pumasok. Alam bago pumasok. Ang natalo, sumabay lang sa uso kahit walang alam, pinapasok. Diba? Kaya nga bago kayo pumasok, pag-isipan mo muna, huwag kang magkaroon ng FOMO. Habit number 8 ng mga mayaman, natututo silang magsabi ng hindi. At ito rin isang natutunan ko sa isang bilyonaryo na sinabi niya, let your yes be yes and no be no. Huwag kang mahiyang magsabi ng katotohanan. Minsan malapit tayo sa pamilya, malapit tayo sa kaibigan, at minsan naimbitahan tayo, di ba? Or nasabihan tayo, oh, baka gusto mo ng bagay na ito, na hindi ka nag-iisip na pa-oo ka na lang pero wala ka sa budget. Pero dahil sa nagkahiyaan na, binili mo yan na wala naman sa plano. Pero ang tunay na mga mayayaman, ang nagsasabi, for now, wag na muna siguro, hindi pa papasok sa budget ko. Hindi naman sa pagiging madamot ako kuripot, pero meron na akong pinaglalaanan. Yan ang parating sagot sa akin ng isang bilyonaryo na kakilala ko. Habit number 9 ng mga tunay na mayayaman, pinipili nila ang tamang kasama sa buhay. Alam mo, may isang nagsabi sa akin naman, yung isang mentor ko na sinasabi, Chinky, show me who your friends are and I will show you your future. Alam mo naman natin, we are an average of the 4 people that we are associated with. Pag 4 ang kasama mo, tomador pang
pang-5 ka. Pag-4 ang kasama mong sugarol, pang-5 ka. Pag-4 ang kasama mong negosyante, pang-5 ka. Pag-4 ang kasama mong matatagumpay, pang-5 ka. Kaya tanungin mo sarili mo, sino ang madalas mong kasama? Habit number 10. Ang mga tunay na mga mayayaman, successful, nagkakasundo sila, hindi sila naghihilaan pababa, sila ay nagtutulakan pataas. Siguro ito yung pinakamalalim na habit, no? They are very generous people. They don't compete with one another. They try to complete one another. Yung may community ba? Sense of community, kung ano yung success niya, ay success mo rin. That's the reason why, again, napakalaga that you and I should belong to a community with like-minded people na magtutulungan. Ang sarap kasi ng feeling eh. Diba? Kung may mga taong katulad mo na pareho kayong mag-isip, at the same time, meron kayong talagang goal to help one another. And again, I would like to invite you to our TYL community, and that is what our community is all about. Napakasaya po namin doon. Ang dami na po naming natulungan na talagang umasenso, nakabayad sa utang, nawala na yung financial stress, at nakapag-retire. Kung yan ang nais mo, again, check the TYL community so that you can be part of it. Maraming salamat sa leksyon na natutunan nyo sa 10 habits ng mga tunay na mayayaman na hindi alam ng karamihan. Kung ano natutunan mo sa leksyon na ito or sa lesson na ito, please type it in the comment section and reflect. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.